Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. My name is Renz Marion at isa po akong licensed pharmacist at nurse dito sa Pilipinas. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and notification bell para naman maging updated ka sa aking mga latest video uploads. Para sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin kung epektibo nga ba ang paglalagay o pagbubudbud natin ng mga oral antibiotics tulad ng amoxicillin sa ating sugat. May masama nga bang epekto ang practice na ito sa ating katawan? Hindi ko naman agad masisisi ang ilan kung bakit ginagawa pa rin ito ng ibang mga Filipino. Kasi kahit magulang ko nung bata pa ako, naalala ko na ito din ang ginagawa niyang practice sa paggagamot ng sugat ko before. Pero may mga panahon na kalalagay ng nanay ko ng antibiotic mas lalong lumalala ang sitwasyon ng aking sugat. Siguro ang practice na ito ay nadala pa rin hanggang sa ngayon. Siguro ay maaaring noong dati ay wala pa naman tayong mga available na iba't ibang dosage forms ng gamot na tulad sa ngayon. At nakasanayan din ang practice ng paggamit ng mga dinikdik na dahon para ipanggamot sa mga iba't ibang karamdaman. Kaya kahit sa ibang mga gamot ay pinag-e-eksperimentohan nila at sinusubukan ng mga ilan. Kaya naman, makinig kayong mabuti para mas maunawaan ninyo na merong masamang epekto ang maling practice na ito. Ang amoxicillin ay isang gamot na ginagamit sa iba't ibang bacterial infections tulad ng chest infections, tulad ng pneumonia at dental abscess o pamamaga ng gilagid dulot ng bakterya. Uulitin ko, ginagamit ito sa bakterya kaya hindi ito gagana kung ikaw ay may viral infections. Magkaiba po ang viral sa bakterya. Huwag po tayong makulit. Kaya kung halimbawa may common cold or flu ka, hindi sa'yo gagana ang amoxicillin. Ang maling paggamit ng antibiotic tulad ng amoxicillin ay maaaring makasama sa atin. Ang maaaring mangyari ay pwedeng mag-develop sa inyong katawan ang tinatawag nating antibiotic resistance. Ibig sabihin, kung gagamitin mo na ang antibiotic sa impeksyon, maaaring hindi na ito gumana dahil naabuso na ng inyong katawan dahil sa mas lumakas na ang mga bakterya kesa sa ating antibiotic na ginagamit. Kaya sana maging understanding tayo na kung sa butika ay hindi kayo pinagbibilhan ng antibiotic ng walang reseta dahil ito ay sa kinakatakot naming mga pharmacist na baka maging mali ang paraan ng paggamit ng antibiotic at ilagay lang sa sugat o kaya naman ay inumin sa maling paraan at magdulot pa ng antibiotic resistance. Isang maling practice na kadalasang ginagawa ng mga Filipino ay ang pagdurog o pagbubukas ng mga kapsula ng mga antibiotic at inilalagay ito sa sugat. Naoobserbahan ko ito sa mga pasyente ko sa butika na kadalasang bumibili ng antibiotic kapag nagkasugat sila sa pagpapaalis ng ingrown sa kuko, sa paa. At kapag nagsugat, ilalagyan nila ng dinurog o kaya naman ay ang powder na nagmula sa kapsula ng amoxicillin. Actually, naisip ko ang topic na ito sapagkat nagkaroon ako ng experience. Ang asawa ko nung time na nagpasalon siya, nasugatan ang paa niya habang nililinisan ng isang staff. Nagulat kami kasi pagbalik ng staff, may dala-dala na siyang amoxicillin at ilalagay na niya sa paa niya. Pero syempre, bilang respeto, hindi naman namin pinagalitan ng asawa ko yung staff. So, ang naging reaction ng asawa ko ay hindi niya pinatuloy ang pagpapalagay ng antibiotic sa kanyang paa. Pero nagtataka kami sa paanong paraan siya nagkaroon ng access na makakuha ng antibiotics. Ito ay malaking question para sa amin. So, bakit hindi pumayag ang asawa ko na ipalagay ang amoxicillin sa kanyang paa? Dahil sa napakaraming rason. Una, tulad ng aking nabanggit, ang maling paggamit ng antibiotic ay maaaring magresulta sa antibiotic resistance. Uulitin ko po na ang ibig sabihin po ng antimicrobial resistance ay ang kakayanan ng mikrobyo na mas maging malakas kesa sa mga antibiotic. At kapag nangyari ito, ay wala nang gaganang antibiotic sa tao. Baka mas marami na ang mamatay dahil lang sa simpleng impeksyon. Ikalawang dahilan, wala itong magiging epekto sa sugat
dahil hindi naman ito maa-absorb sa balat. Ang kakayanan ng oral antibiotics na patayin ang mikrobyo ay unti-unting pahinain ang mga mikrobyo sa ating katawan. Ito ay sa pamamagitan na pipigilan ng antibiotic ang mga mikrobyo sa kanyang pagdami. Kaya hindi instant ang epekto nito sa katawan. Kaya ang dosing at tagal ng pag-inom ng gamot ay depende sa klase ng impeksyon na meron ang isang tao. Ikumpara natin halimbawa sa mga topical antiseptics. Halimbawa ay povidone iodine o kaya naman ay peroxide. Ito ay tinawag nating mga antiseptics sapagkat kapag nilagay mo ang gamot na ito sa inyong sugat, ay agad nitong papatayin ang mga mikrobyong nasa balat. Samantalang ang oral amoxicillin ay walang ganitong kakayanan dahil hindi naman sila nakadesenyo na agad patayin ang mga mikrobyo sa inyong sugat. Ikatlong dahilan, mas maaaring ang paglalagay o pagbubudbod ng antibiotic ay mas lalong magre-resulta sa pagkakaroon ng impeksyon. Tandaan po natin na ang laman ng isang kapsula ay hindi lamang ang aktibong component ng gamot. Naglalaman din po ito ng tinatawag nating excipients. Pag sinabi po nating excipients, ito ay ang mga component ng gamot na walang direktang epekto o walang dalang therapeutic effect sa katawan. Pero sila ay mahalaga sa formulation ng gamot. Halimbawa ay starch, sucrose, colorants, cellulose derivatives at marami pang iba. Itong mga component na ito na aking nabanggit ay maaaring maabsorb o hindi maabsorb sa katawan o pwedeng malalang mangyari ay maipon ito sa inyong sugat kapag naglagay tayo ng mga oral capsules na amoxicillin sa inyong sugat. May mga nagsabi na mga testimonials na nakakatulong daw ang paglalagay ng mga oral amoxicillin sa sugat dahil napapabilis nitong mapatuyo ang inyong sugat. Maaaring posible ito sapagkat tulad ng sinabi ko, may mga excipients kasing laman ang gamot. At ang mga component na ito tulad ng starch ay maaaring sipsipin ang pagtutubig o katas ng inyong sugat na dahilan kung bakit mukhang mabilis matuyo ang inyong sugat. Subalit tandaan po natin na itong mga excipients na ito ay kapag hindi maayos na nahuhugasan ng inyong sugat, ito ay maaaring maipon sa sugat at maaaring magdulot ng panibagong problema o impeksyon. Ikaapat na reason, ang mga bakterya ay maaaring mapunta sa ating sistema sa pamamagitan ng ating dugo. At kapag nagkaroon ng systemic infection at nilagay natin ang mga antibiotic sa balat, hindi naman ito maa-absorb at hindi nito mapapatay kahit ang mga bakterya sa sugat at sa ating sistema. Ikalimang dahilan, ang mga oral antibiotics tulad ng amoxicillin ay pinoproseso ng ating atay upang makapagbigay ng epekto sa katawan. At magagawa nito ang kanyang purpose na patayin lamang ang bakterya sa katawan at hindi nito maapektuhan ang mga normal cells sa ating katawan. Ganon din ito sa ating balat. Kaya pag nagbudbud tayo ng antibiotic na amoxicillin sa ating sugat, ay mas lalong makaka-irritate sa ating tissues at makakasira sa ating skin integrity, kaya mas lalong magpapalala ng pagdurugo at magdudulot din ng infeksyon. Upang mas maiwasan ang impeksyon kung tayo ay nagkasugat, maraming mga preparation sa ngayon na maaaring gamitin upang linisin ang ating sugat na hindi na kinakailangan pa na lagyan ng binudbud na antibiotic. Maaaring gumamit ng mga antiseptics tulad ng povidone iodine at peroxides upang linisin ang sugat. Ang mga brand ng mga povidone iodine na meron sa ngayon ay katulad ng Betadine. Paano nga ba ang tamang paraan ng paglilinis ng inyong sugat? Ang unang hakbang sa paglilinis ay siguraduhin na ang sugat ay hindi muna nagdurugo. Kung may pagdurugo ay kailangan muna itong patigilin. Kumuha ng malinis na gasa o cloth at lagyan ng pressure o diinan ang sugat upang mapigilan ang pagdurugo. Kung walang makuhang tela, maaaring gamitin naman ang inyong kamay upang malagyan ng pressure ang sugat. Subalit, kailangang siguraduhin na malinis ang inyong kamay. Kapag wala ng pagdurugo, hugasang mabuti ang sugat at linising mabuti upang matanggal ang mga naiwang dumi sa loob ng sugat. Maaaring gumamit ng agua oxinada upang malinisan ang sugat dahil ang pagbula sa paglalagay ng agua oxinada ay makakatulong upang maalis ang mga nanuot na dumi sa loob ng ating sugat.
Bukod dito, ang paglalagay ng povidone iodine ay makakatulong din dahil ito ay may antiseptic property, na ang ibig sabihin ay agad nitong papatayin ang mga mikrobyong nanatili sa inyong sugat. Maaaring lagyan ng bandage upang takpan ang sugat at hindi ito mapasukan ng dumi at hindi maimpeksyon. Napakahalaga ng maingat na pag-aalaga ng sugat. Ugaliin ang paglilinis ng sugat, lalo't higit kung nakikitang nasusok na ito sa dugo o mga secretions. Kaya kailangan itong agad linisan at palitan ng gauze bandage. Kung nagustuhan po ninyo ang aking video, mas maganda po na ipagbigay alam nyo rin po sa inyong mga kakilala ang tungkol sa aking YouTube channel upang magkaroon po sila ng mga tamang kaalaman tungkol sa kanilang kalusugan at kaalaman tungkol sa tamang paggamit ng mga gamot. Kung meron po kayong mga katanungan at product suggestions na nais po ninyong pag-usapan sa ating next video, ay maaari po kayong mag-iwan ng inyong komento sa ating comment sections. Huwag pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Muli, ako po si Renz Marion. Maraming salamat po sa inyong panonood at ingat po kayo palagi. Bye!